Sa likod ng Great Firewall ng China, mayroong isang hukbo na hindi nakikita, ang Cyber Army. Ang hukbong ito ay hindi gumagamit ng mga tradisyonal na armas, kundi mga computer at code. Binubuo ito ng mga skilled hackers at IT experts na nagtatrabaho para sa pamahalaan ng China. Sila ay mga bihasa sa teknolohiya at may malalim na kaalaman sa cybersecurity. Ang kanilang misyon, pangalagaan ang interes ng China sa cyberspace, kahit na mga hulugan ito ng paglusob sa ibang bansa. Ang kanilang mga operasyon ay madalas na lihim at hindi madaling matukoy. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang China ay may malawak na network ng cyber espionage. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong makakuha ng impormasyon mula sa mga dayuhang gobyerno at korporasyon. Ang Cyber Army na ito ay sinasabing may kakayahang magpasok sa mga sistema ng ibang bansa, magnakaw ng mga sensitibong impormasyon, at magsagawa ng mga opensiba sa cyber. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi dapat maliitin. Sa panahon ng digmaan, ang Cyber Army ay maaring maging isang malakas na sandata. Ang kanilang mga operasyon ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa mga kaaway. Ang kanilang mga aksyon ay may malaking epekto sa pandaigdigang seguridad. Ang mga bansa ay kailangang maghanda upang harapin ang mga banta na ito. Kaya naman mahalagang maintindihan natin ang banta na dala ng Cyber Army ng China. Ang kaalaman tungkol sa kanilang mga operasyon ay makakatulong sa atin na maghanda at magtanggol laban sa mga posibleng atake. Isipin na lang ang epekto ng pagbagsak ng internet sa isang buong bansa. Ang mga tao ay mawawalan ng koneksyon, ang mga negosyo ay titigil, at ang ekonomiya ay maaring bumagsak. O kaya naman ang pagkawala ng control sa mga power grid at mga bangko. Ang mga ospital ay maaring mawalan ng kuryente, at ang mga transaksyon sa bangko ay maaring magulo. Ito ang mga kakayahan ng Cyber Army na lubang mapanganib sa panahon ng digmaan. Ang kanilang mga operasyon ay maaring magdulot ng malawakang pagkasira at kaguluhan. Maari nilang gamitin ang kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang mga sumusunod mula sa pagnanakaw ng impormasyon hanggang sa pagsira ng mga sistema. Espionage, pagnanakaw ng mga sikreto ng Estado at mga plano ng militar. Ang mga impormasyon na ito ay maaring gamitin upang pahinain ang depensa ng isang bansa. Sabotage, pagsira sa mga critical na infrastruktura tulad ng mga power grid, mga sistema ng komunikasyon, at mga institusyong pinansyal. Ang mga pag-atake na ito ay maaring magdulot ng malawakang pagkasira at kaguluhan. Propaganda, pagkalat ng maling impormasyon at propaganda upang maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga maling balita ay maaring magdulot ng takot at pagkakawatak-watak. Ang mga ganitong uri ng pag-atake ay maaring magdulot ng malawakang kaguluhan at pinsala na mas malala pa kaysa sa mga tradisyonal na armas. Ang epekto nito ay maaring tumagal ng maraming taon bago tuluyang makabangon ang isang bansa. Hindi na bago ang mga cyber attacks mula sa China. Sa katunayan, ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pangamba at pag-aalala sa iba't ibang bansa. Noong 2015, mahigit 21 milyong tao ang naapektuhan ng isang malawakang data breach sa US Office of Personnel Management na sinasabing kagagawan ng mga Chinese hackers. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagnanakaw ng mga sensitibong impormasyon ng mga empleyado ng gobyerno. Noong 2021, mahigit 500 milyong account ng Yahoo ang na-hack at muli itinuturo ang China bilang salarin. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanyang Yahoo at sa mga gumagamit nito. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga nakaraang insidente ng cyber attacks na sinasabing mula sa China. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot ng malaking takot at pangamba sa mga tao at mga institusyon. Bagamat walang direktang pag-amin mula sa pamahalaan ng China, ang mga ebidensya at mga ulat mula sa mga eksperto ay nagtuturo sa kanila bilang mga pangunahing suspek. Ang mga eksperto ay patuloy na nag-aaral at nag-iimbestiga upang matukoy ang mga responsable sa mga pag-ataking ito. Ang mga ganitong uri ng insidente ay nagpapakita ng tunay na panganib ng cyber warfare. Ang mga bansa ay kinakailangang maghanda at magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga sistema laban sa mga ganitong uri ng banta. Section 4. Alerto sa Pilipinas at sa mundo. Ang Pilipinas, bilang isang bansang malapit sa China, ay hindi ligtas sa banta ng cyber attacks. Sa katunayan, noong 2016,
Na-hack ng mga Chinese hackers ang website ng National Power Corporation. Ito ay isang malinaw na indikasyon na kayang gawin ng China na atakihin ang ating mga critical na infrastruktura. Hindi lang Pilipinas ang apektado. Maraming bansa na rin ang nakaranas ng cyber attacks mula sa China. Ito ay isang pandaigdigang problema na nangangailangan ng pandaigdigang solusyon. Section 5. Depensa sa digital na panahon, ang kahalagahan ng cybersecurity. Sa panahon ngayon, hindi na lamang baril at bomba ang sandata sa digmaan. Kailangan na rin nating protektahan ang ating mga sarili mula sa mga banta sa cyberspace. Ang cybersecurity ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Dapat ding magtulungan ang mga pribadong sektor at ang publiko upang mapalakas ang ating depensa laban sa cyber attacks. Kailangan nating palakasin ang ating mga sistema, mag-ingat sa mga kahina-hinalang emails at websites, at palawakin ang ating kaalaman tungkol sa cybersecurity.